katabi mo, great faith. Great faith. Amen. So, kagaya centurion na yun, lahat naman tayo may mga nararanasan mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Minsan mukhang imposible, minsan mukhang walang solusyon, pero nangyayari lang yun kapag if we do not acknowledge Jesus as our Lord, the ultimate powerful God. Amen. Mahirap lang naman ang bagay kapag we focus on what we see rather than acknowledging that God is in control. Amen. So focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kung mong tingnan yung sitwasyon mo, ang tingnan mo yung makapangyarihang Diyos na may kakayanan na ma-overcome mo yung anong pinagdadaanan mo. Amen? So, kaya nga itong centurion na to, amen, noong dumating si Jesus, amen, he seek the presence of Jesus. Amen? So, ang pag-aaralan natin ngayong gabi, how to have the great faith that brings miracle. Amen. So, number 1 is to seek the presence of Jesus. Sabi doon sa Matthew 8:5-7, makikibasa po. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. Amen. So, itong si centurion, amen, nung pumasok or nung nag-enter, dumating si Jesus sa Capernaum, amen, nagpunta siya kay Jesus. Amen. Naalala niyo pa ba when Jesus entered into your life? Nung araw na yon, napansin niyo ba, na-acknowledge niyo ba na nagsimula ng magkaroon ng miracles upon miracles upon miracles sa iyong buhay? Amen. So, ganyan ko din po nakita yung buhay ko. Amen. Naalala ko po, nabanggit kasi ni Ma'am Sheila yung about sa horror movie. Ang kauna-unang miracle ko po sa aking buhay ay noong nanood ako ng Conjuring nung nasa Pilipinas. Napauwi po kasi ako nun sa Pinas. Amen. Dahil napauwi ako, masama yung loob ko sa nangyari sa akin sa Dubai noong 2015. Di kasi ako nagkaroon ng maayos na trabaho. So, napauwi ako ng Pinas nang walang kadala-dala. Amen. Ang dala ko lang kaya bayan. Yung puso ko talaga, I want the presence of God. Pero I don't know how to na magpunta sa presensya niya. So, next week, same time, babalik ako. Pupunta ako dun sa church na yun. Tapos, dumating yung araw na yon at pagpasok ko doon, they're about to start prayer and fasting. Ang sabi ng pastor doon, kung may bagay ka sa buhay mo na hindi mo kayang solusyon, ask it to God. Hingin mo ngayon kay Lord. Ang sabi ko kay Lord noon, Lord, pag binalik mo ako ng Dubai, pagtutuloy-tuloy ako sa iyo. Alam niyo po ba, there's a miracle. After 7 days, bigla pong dumating ang visa ko, working visa. Isang taon na po ang nakakalipas doon mula nung napauwi ako ng Pinas. Wala po akong communication sa dati kong employer. Pero, dahil sa kilos ng Lord, alam kong wala kasi akong kinausap na tao. Ang kinausap ko lang si Lord. Paano naman mangyayari? So, doon na magkakaroon ng ganong pangyayari na wala akong kinakausap na tao, doon ko napatunayan na may Diyos. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil doon sa pinakita niya sa akin, talagang nagtuloy-tuloy ako. Nung nakarating ako ng Dubai, hinanap ko yung church na yon. Amen. Pero hindi ako nakontento. Amen. I keep on seeking and desiring God more. Gusto kong lumalim. Hanggang tinala po ako ng Lord, ang inyong likod ay nasa inyo ng harapan. At talaga pong nakita ko na kapag ikaw ay nagpatuloy sa Lord, gaano man kahirap, napakadami ko na pong naranasan na gusto ko nang sumuko, pero hindi po ako sumuko. Nagpatuloy ako. Amen. At doon po ako nakaranas ng tagumpay, after tagumpay, after tagumpay. Amen. Ganyan po kasarap. Kaya pag nahirapan kayo, huwag kayo susuko. Ang giving up is not anymore an option. Amen. Kahit gaano man kasakit, gaano man kahirap, amen, magpatuloy ka. Huwag mong hayaan na pinipigilan ka ng kaaway. Kasi sa tuwing pinipigilan ka ng kaaway, ibig sabihin nun, nakikita ng kaaway na may gagawin sa iyong Lord. Puti pa yung kaaway, nakikita ng gagawin sa iyo ng Lord. Dapat, mas una mo yung nakikita. Amen. Ikaw ang anak ng Diyos. Sabi sa katabi mo, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Amen. So, himay-himayin po natin na parang mais. Itong salita ng
Lord kasi napakalinamnam. Kung ano ba klaseng lugar itong Capernaum. Amen? So, ito palang Capernaum, napakaraming nangyari dyang miracles. Diyan nagsimula ang ministry ni Jesus. Diyan siya nagsimula mag-preach ng the kingdom of God. Diyan siya tumira. Amen? Diyan din nakatira si Peter and Andrew. Diyan siya tinawag ni Jesus. Diyan din niya pinagaling yung royal official son. Diyan din yung, mayroon palang asawa si Peter. Yung mother-in-law ni Peter, pinagaling ni Jesus. Amen. Diyan din ni Jesus, pinagaling yung paralitiko, yung may apat na, yung magkakaibigan na daan sa bubong yung kaibigan nila. Diyan din nag-cast out si Jesus ng mga unclean spirit. Diyan binuhay ni Jesus yung anak ni Jairus. Diyan din yung 12 years na nag-bleed na woman, diyan din siya gumaling. Amen. So very significant po pala itong lugar na to. Amen. So diyan din gumaling tong servant ni Centurion. Amen. So itong lugar na to, amen, is a place of miracles. Sabi mo nga, place of miracles. Place of miracle. Parang yung buhay mo, amen, hindi na uubusan ng miracles. Amen. Bakit? Because Jesus is in you. Amen. Because you seek the presence of Jesus. Amen. Dahil hindi ka tumitigil na pumunta sa presensya ng Panginoon. Amen. Doon, kapag nandiyan ang presensya ng Lord, makakaasa ka na may milagro. Makakaasa ka na merong kagalingan. Makakaasa ka na merong restoration. Makakaasa ka na maraming ginagawang magagandang bagay ang Lord. Yan ang sabi ni Jesus, kinurse niya tong Capernaum. Amen? Bakit? Because they did not repent. Amen? So sabi dyan, then he began to rebuke the city in which most of his mighty works had been done. Ihan at kayang gawin ng Lord. But it is also intended to, lagi lang natin isisik yung miracles, pero sa buhay natin, hindi tayo nagkakaroon ng true repentance. Aalis din tayo. Kagaya sa akin, kung sinabi, nagkaroon ako ng miracles, tapos hindi naman ako nagpatuloy sa Lord, for sure, hindi ko mararanasan yung miracles after miracles after miracles. Pero kapag nagpatuloy ka, amen, to seek Jesus, amen, doon mo mararanasan yung true life transformation. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, seek the presence of Jesus. Seek the presence of Jesus. So, ang ating conclusion dito, we should focus not seeking the miracles themselves, but seek the miracle test. Amen? Susunod lang yung miracles kapag nadyan ng presensya ng Panginoon. The significance of miracles is not about the location. Sa presensya niya at naniwala that where Jesus is, miracle happen. Ganun din sa buhay mo. Hindi lang dito sa Dubai mangyayari ang miracles sa buhay mo. Kahit saan ka maglakad sa iba't ibang bansa, the miracles is with you as long as you seek the presence of Jesus. Amen. Hallelujah. So, punta po tayo sa number 2. How to have a great faith that brings miracle. Nakita sa buhay natin ang characters ni Jesus. Amen. Kasi yan ang characters and works sa ating buhay. Amen. So, yan yung sabi dito, Matthew chapter 8, verse 5 to 7. Ano kaya yung mga characters na meron sa centurion? Wala nang masyadong nabanggit. Pero, dahil dun sa ginawa niya, makikita mo dun yung love, compassion. Amen? Ano yan sunod-sunod parang intertwined. Amen? Kapag may pag-ibig, humility. Amen? Love. Amen? Para natin nasabing merong love sa buhay ng centurion na ito. Meron siyang love for people. Siya ay isang chief commander. Mataas siya na opisyal ng Rome. Pero nakikiusap siya para sa kanyang servant. Hindi niya yung kadugo. Pero itinuturing niya parang anak. Minamahal niya na parang parte ng buhay niya. Amen. Love for nation. Amen. So sa Luke 7:5, sinabi doon ng mga Jews na ipinagpatayo daw sila ni centurion ng synagogue. Amen. Si centurion ay isang Romano. Hindi siya Jew. Pero, biruin mo, kung saan siya naglilingkod na lugar, nagpatayo siya ng simbahan. Parang tayo yan, parang katabi mo yan eh. Kung
name. Amen. Ganyan yung pag-ibig. Amen. Na meron tayo. Amen. Praise the Lord. Sunod, compassion. Ano ba yung compassion? Ito daw yung concern for others. Kapag may nakikita ka na naghihirap, meron kang concern na gusto mo siya nung alam mo may sakit, gusto mo kagad puntahan para share ng word of God. Amen. Praise the Lord. Gusto niya kagad gumaling yung kanyang servant. Amen. Sunod, humility. Amen. Ano ba yung humility? Maintaining a modest and humble attitude. Amen. Acknowledging one's own imperfection and not seeking personal glory or superiority. Like siyang si Jesus. Amen. Isa din. Para lang mailigtas yung katabi mo. At saka ikaw. The great redemption. Amen. Praise the Lord. So, pangalawa, maliban doon sa love, compassion, and humility is He stand between the gap. Amen. Like how Jesus stand between the gap sa atin, yung servant niya, hindi na nun kayang makalapit kay Jesus eh. Amen. Ganun na siya sa sobrang sakit niya. Maaaring hindi na talaga siya makatayo. Pero dahil sa pananampalataya ng centurion, siya yung lumapit kay Jesus. Next slide. Ibig sabihin, faith can connect a person to God's power and mercy. Yung pananampalataya mo, kaya niyang i-connect yung mga taong ipinapanalangin mo sa power and mercy ng Panginoon. Kaya kung may tao kang ipinapanalangin, pinagaling na yun. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, ano siya, he portrayed the character of Jesus dahil katulad din ni Jesus, amen, he intercedes for that servant. Like Jesus, he is the one who is interceding for us. Yung ating Panginoong Jesus ang ating great intercessor. Amen. Siya yung naging daan para para tayo ay makalapit sa ating Diyos na nasa langit. Amen. Next slide. Amen. Maliban doon, amen, what character